mabuting tao. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at magpabinyag ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko ay magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na maputungan ng kanilang kamay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po ang lahat at makinig sa humilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Sang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa banal na pagdiriwang namin dito sa ating parokya. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagbabagong buhay ni San Pablo. Sabihin niyo nga po, pagbabagong buhay. Bago pa naging santo itong si San Pablo, siya ay isang tapat na mananampalataya. Ngunit hindi ng Kristyanismo, hindi bilang Kristiyano, kundi isang Hudyo. Tapat siya. Ganyan yung isang karakter na maganda kay San Pablo. Tapat. Hindi nga lang kay Kristo, kundi sa pagiging Hudyo. At dahil sa kanyang pagiging tapat na Hudyo, galit siya sa mga Kristiyano. Sapagkat ang mga Kristiyano noon tumatalikod sa pagiging Hudyo. Pinagpapalit ang kanilang pananampalataya para kay Kristo. Kaya naman, inaaway, inuusig at pinagpapapatay niya ang mga sumusunod kay Kristo. Yes, mamamatay tao itong si San Pablo dahil sa kanyang katapatan. Bunga ng kanyang katapatan, nakakapatay siya. Tama ba yon? Hello? Diba? Parang, pag tiningnan mo, parang may mali. Okay na maging tapat, pero bakit pumapatay? Di ba? Parang ganun eh. Di ba? Parang may mali, no? Parang bulag, no? Parang bulag, hindi tama. May hindi tama. May hindi maganda sa kinikilos. May mali. Kaya nga, isang araw, habang siya ay papunta ng Damasco, may tinig na nagmula kay Jesus. Ngunit hindi pa niya alam na yon ay si Jesus. Tinanong siya kung bakit niya inaaway at inuusig
ang mga Kristiyano at laking gulat ni San Pablo nang magpakilala sa kanya, nang magpakilala ang tinig na siya ay si Jesus. At simula noon, nawala ang kanyang paningin. Nawala ang kanyang paningin. Sa pangyayaring ito, kay San Pablo, nais ipakita sa atin na kapag ang isang tao ay wala kay Jesus, mabubulagan sa maraming bagay. Mabubulagan sa maraming bagay. Kahapon, pinagnilayan natin ang pagbabago ng mga apostol ni Jesus. Natatandaan niyo pa po? Yung mga nandito? No? Kahapon, pinagnilayan natin yung pagbabago ng mga apostol na matapos silang tawagin at pasunurin ni Jesus, iniwan nila ang kanilang dating buhay. Iniwan nila ang kanilang hanap buhay. Talaga naman, na kapag magbabago ka, kailangan mong mayroong isuko. Kailangan mong mayroong talikuran. Hindi pwede yung simba ka ng simba, pag uwi mo, mura ka naman ng mura. Simba ka ng simba, paglabas mo, chismosa. No? Di ba? Parang may mali. Di ba? Gets nyo? Parang may mali. So, parang si San Pablo. No? At ganyan, para tayong mga bulag. No? Di ba? Yung bulag nakakakilos. Pero dahil hindi makakita, hindi makakilos ng maayos. Nandyan natutumba, nandyan nadadapa, nandyan nabubunggo. Gusto nyo ba yon? Yung lagi kayong nadadapa na lang? Gusto nyo ba yung lagi kayo, kung saan kayo magpunta, lagi na lang kayong naliligaw? Kung ayaw natin yon, ang solusyon, magbago. Marami sa atin, no? Sige ng sige. Kaya ano? Nadadapa. Ano sasabihin natin? Tao lang naman kami. Hindi. Hindi tao lang. Tao ka. Kaya hindi ka dapat laging nadadapa. Kasi may kakayanan kang tignan ang mga bagay-bagay. May kakayanan kang suriin kung ito'y tama o mali. Hindi mo pwedeng sabihin, Father, nadapa na naman ako. Kasi tao lang ako. Di ba? Ganyan ang katwiran natin tuwing tayo'y magkakamali. Tao lang ako. Hindi. Tao ka. Kaya dapat natututo ka. Yung madapa ka ng isang beses, okay. Pero yung madapa ka ng 2 beses sa parehas na bato, anong tawag doon? Ay kayo nagsabi niyan. Oh. Gaya ni San Pablo, nang makilala niya si Jesus, iniwan niya ang dati niyang pananampalataya at naging tagasunod kay Jesus. Kailangan mong may iwan. Kailangan mong may baguhin para ikaw ay makapagbago. Nagbago ang kanyang buhay, kaya naman namulat siya sa katotohanan. Nakita niya ng malinaw ang katotohanan tungkol kay Jesus. Simula noon, si San Pablo ay naging tagapangaral ni Kristo. Ito naman ang hamon. Ito rin ang sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad sa ating ebanghelyo. Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at magpabinyag, sabi ni Jesus, maliligtas. Ngunit ang hindi, parurusahan. Ang pagpapangaral ng mabuting balita ay isang hamon sa atin. Hamon sa mga sumusunod kay Jesus at nagbabago. Sapagkat walang sumunod kay Jesus ang hindi nagpahayag ng mabuting balita. Ulitin ko po. Walang sumunod kay Jesus ang hindi nagpahayag ng mabuting balita. Higit sa lahat,
walang sumunod kay Jesus ang hindi nagbago. Hindi ba? Kapag ikaw ay nagbago, hindi mo kayang sarilinin ang iyong ginagawang pagbabago. Kung ikaw ay dating addict at ikaw ay nagbago, di ba? Tinuturuan mong iba na magbago, no? Oh, magbago ka na, no? Dati ganyan ako, no? Ngayon ganito na ako, no? Pwede ka magbago. Kasi ang taong credible na magturong magbago ay yung taong nagbago. Hindi mo pwedeng sabihin, huwag ka manigarilyo kung ikaw chain smoker. Ha? Hindi mo pwedeng sabihin, huwag ka nagmumura kung ikaw ay palamura. Ang taong makapagtuturong magbago ay yung taong isang tunay na nagbago. At ganyan si San Pablo. Ganyan si San Pablo. Nagturo ng mabuting balita dahil siya ay nakapagbago. Naamoy ko na naman yung chain smoker dito, speaking dito sa tabi natin, no? Kada umaga na lang, no? Kailan kaya siya magbabago? Sakit sa ilong eh. Itong paanyaya po sa atin, mga kapatid. Ang pagbabagong buhay ni San Pablo ay nagpapakita na ang bawat isa ay maaaring magbago kung susunod lang kay Kristo. Kung si San Pablo, mamamatay tao, nakapagbago, ikaw pa kaya? Dahil walang tunay na pagbabago kung walang pagsunod kay Kristo. Amen? Amen.